Silang maghatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Ngayong gabi sa OOTD. Base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood control. Imbestigahan na rin po ngayon si Senator Mark. Oh, because of that prohibited interest with discussing being the contractor in Las Piñas. Dahil sa gagawing investigasyon laban sa dating DPWH Secretary, Senator Mark Villar, mananatili bang tahimik? Si Mark, tahimik lang. Kaming postpartum ko noon. Hindi naman siya depression pero para siyang anxiety. Angelica Panganiban, paano hinaharap ang nararamdamang anxiety? Malalaman na mamaya! That I'm pregnant. And this happens every year. I don't know why. I don't know how. Sadly, guys, I'm not pregnant. Nadine Lustre, ayaw pang mabuntis. Kung bakit, alamin. At makihula sa ating hula, tirahin na yan. Dito sa OOTD. Yo! Everybody! Hinihintay nyo naman, alam ko, kaya tara na. Pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon na ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. May nanay na syempre dahil nga we are fighter, our OOTD na namin parang mga maroons and all. We are fighter and we are fighting yung lahat ng mga graft and corruption na meron nangyayari. The political and showbiz officialdom ng OOTD ang ating minamahal, Nanay Jobert Socaldito. Thank you so much, mahal kong anak, Direk Chaps Manansalo. My gosh, this is a beautiful day. It is a beautiful Thursday evening. It's a beautiful Thursday and it's always Yes. beautiful day because of you. Kaya diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Are you telling the committee si Sexing Son ang nag-recommend sa inyo noong 2016 at nag-back sa inyo noong 2018 to 2019? Sino po yung mga taong iyon? Hindi ko po sinasabi, Mr. Chair, na si Secretary Singson kasi hindi na po siya secretary nung... Opo, so sino nga po? Si Mark Villar po was the incoming, Secretary Mark Villar was the incoming secretary during the time. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. From Cynthia to the contractor's third degree. Because of that prohibited interest with discussing being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano man maisip mo, yun na yun. Kasama yan, lahat, in the menu. From school buildings to roads, to asphalt overlay, to revetments, lahat yan kasama yan. Grabe, finally, ay na-mention na rin ang pangalan niya. Ang ating matagal nang nananahimik na senator na si Mark Villar. Finally, nasa limelight na siya. The silent senator. The silent Pero in fairness na, ang senator. pangalan na himig, nakatulong sa kanya para hindi masyado mabulabog agad-agad. Oo, pero ito, siyempre, sa yung kabilang kampo naman, na siyempre, na hindi nila kaalyado, siyempre, nakapag-ipon ng mga ebidensya, nakapag-ipon ng ingay, para isabit talaga itong dating DPWH Secretary nung panahon ni dating Pangulong Duterte na si Mark Villar, who is now our senator. He was at the time senator. In 2016, he was appointed by then President for Rodrigo Duterte as Secretary of DPWH until 2021. 5 years. Nakikwestiyon na ng mga netizens noon na dahil nga alam nila ang kanilang mga negosyo ay tungkol sa kalupaan. Yes, at constructions at bigla yung mga farm to market roads biglang farm to their roads. To the roads. So, naalala ko yung that time there were some bridges ba yung mga skyways na parang binibuild that time sa build ni former President Duterte na talagang ang mga lupa nila biglang nagmamahalan. Kasi yung kanilang structure at saka yung direction ng mga skyway papunta sa kanilang mga subdivisions, mga lupa nila. That's why naging questionable yun that time. But other than that, it was during that time kung saan na mayagpag ng gusto yung mga diskaya,
Napag-alaman na lang yan itong mga investigasyon nitong huling itong naglabasan na itong sa mga anomalous deals of flood control projects na napakarami pala nakuha makontrata ng Madiskaya, of which siya rin, ito rin, mismong si DPWH Secretary rin ay kinu-question because ang kanyang pinsan na di umano'y may-ari ng isang malaking construction firm sa Las Piñas ang nakakuha ng 18.5 billion worth of projects. Hindi milyon. Billion. Ordinary lang yung billion sa atin, parang it's just music to our ears. Kaswala. Pag million, pag sabing 900 million na ninakaw sa amin, parang wala lang. Kasi nasanay na tayo sa billions. 18 billion worth of projects na punta sa kanyang pinsan na contractor dun sa Las Piñas. Which is, sabi nga nila, bawal yun. Conflict of interest. Kasi nga, di ba? Meron kang kamag-anak na nasa posisyon na maaari makapag-influence sa bawat desisyon ng mga bidding at lahat ng mga projects na meron ka. Oo, kaya yun, 'di ba tahimik siya during the investigation dito sa sa Senado. Maraming nagtataka para siyang social butterfly kasi kung saan medyo malakas ang majority, doon siya lilipat sila, doon susuportahan nila. It worked for them during the time. It worked. Pero sabi nga natin, hindi natutulog ang batas. Kumbaga, tutuklawin ka niyan sa tamang panahon. Kumbaga, akala mo you're safe. 'Di ba? Pero hindi ka pala safe. Kasi nga ito na, naglalabasan na. At ipaliwanag, dapat ipapatawag ito ng ICI Ipapatawag ng ICI. Actually, nung mga panahon nandyan pa si Senator Cynthia Villar, na nanay niya, parang iniisip ko, parang sabi ko, kawawa naman yung mga anak, nagiging talagang responsibilidad nila na ipagpatuloy ang negosyo ng mga magulang nila. Oo, kasi legacy yan Siyempre, matanda na rin sila Cynthia Villar. Manny Villar. Siyempre, ang maiwan dyan yung sa posisyon. Kaya nga, pinilit na tumakbo si Camille Villar. Nakala ko hindi mananalo yan Walang nag-aakalang mananalo kasi that time, nasa gitna sila ng issue ng prime water, di ba? Ito si Camille Villar. Pero panalo pa rin nila sa tulong ng pag-aangat ng kamay ni Sara Duterte. Kasi alam mo, laki rin ng tulong ni Sara Duterte sa kanila ni Amy Marcos. Marami pa rin talaga sila mga following. Marami. Pero, ngayon na nangyayari lahat ng ito. Ay, nako. Diba? Si Mark Villar, alam mo, Mark, anong maganda ka na? You have to articulate this. You have to answer all the questions. Kapag tinanong ka ng ICI, kapag tinanong ka sa investigasyon, ano bang nangyari? Bakit ang pinsan mo nakakuha ng ganong kalaking projects? What did you do during that time ni President Duterte as DPWH Secretary? Doon naganap ang napakaraming anomalya. Yung mga budgets, yung mga insertions, yung mga flood control projects from Luzon to Mindanao. Diyos ko, hawak mo yun. Huwag mo sabihin na hindi ka aware, hindi mo alam, pirma ka lang ng pirma. Pero ang dami mga proyekto na nakaatang sa'yo, dapat sagutin mo yun. Na-cringe talaga sa akin kapag nakikita ko siya nakaupo sa hearing. Tapos nagtatanong siya about flood control, about this and that. Parang ang the nerve. Parang sabi ko, kapag mukha nito, parang kunwari ang School of Acting na parang wala kang ginawa. Parang ang linis-linis mo. Diyos ko, teka lang, kung halimbawa 18 billion yun, magkano ba that time ang mga SOP nila? Sabi mo lang 15% to 20%. Oo, just call about 20% of the 18 billion. 2 billion. 3.6 billion 2 billion sa 10, so parang 3.6 nga. 3.6 billion sa 18 billion na. 3.6 billion. Ang laking pera nun, hindi ka pa kontento. Diyos ko, your father, si Manny Villar, is one, nasa Forbes list siya na parang one of the more than 100, mga 111th, parang ganyan, 121st richest man in the world. Pinangangalandakan dati yan. Oo. Mga panahon na yun, na parang hindi nga natin kinwestiyon. Naniwala na lang tayo at niyakap na lang natin ang katotohanan, isa siya sa mga pinakamayayaman sa buong mundo. Sa Pilipinas lang siguro he ranks number 1 or 2. Nung binili ABS-CBN, oh my tapos God. naging All TV na. Ayun, sa awa ng Diyos, hindi pumatok. Hindi talaga. Wala naman silang alam dyan sa TV productions. Hindi lang kasi hindi mo alam. Kahit minsan, hindi mo rin talaga alam Pero talaga ang karma ay nandyan lang. Kaganidan yan. Kaganidan yan sa power. Kasi itong water supply na maaring sa iba maganda yung mga services nila. Pero mostly, marami talaga nagko-complain sa kanila. Diyos ko, di ba naalala mo si Carla, Abellana, naalala mo di ba na may property doon sa Tagaytay ba yun? Na sinabi niya na bayad sila bayad, ang mahal pa naman ng single prime water, tapos ang tubig nila lumabas dili. May maraming pagkakataon na wala ng tubig, at saka pag may tubig doon, Diyos ko, yung parang puro stain, puro ang tawag doon? Kalawang, puro kalawang lumalabas sa kalang gripo. Nagtataka nga ako bakit pinapatronize pa ito, at saka hindi pa, sabi yung investigato ng Pangulo, pero parang wala akong nababalitaan. Parang dati lang, sinabi lang, pero parang natigil. Tapos recently na, pumunta ako sa Vista Mall sa San Fernando, may mall sila doon, di ba? Ikwento na actually, pero gusto ko lang ikwento uli, na parang isang buong grocery na, dalawa lang yung tao, isang gwardiya at isang yung kahera. Parang ghost mall daw yan walang taong pupunta
eh. Pero ngayon, Mark, alam mo, this is not a joke, no? People are complaining at saka people talaga nakaabang na dapat maparusahan si Mark Villar kasi dapat mapanagot siya sa mga anomalya na ganap ng panahon ng kanyang panunungkulan. Na tama na yung panahon na parang, sige, tinatanggap natin ang pagiging kurakot ninyo. Tama na yung panahon na nagbubulag-bulagan tayo. Ngayon, kahit ano pa man ang posisyon mo, kung ikaw ay isang kurakot, isa kang karimari-mari man, you do not deserve any respect from people. Magpaliwanag ka, ipaliwanag mo, ano ba nangyari nung panahon ng panunungkulan mo? Bakit naganap ito napakaraming anomalous flood control projects deals na ito? Ipaliwanag mo para maintindihan namin, para masabi namin na if you're not guilty, well, ipatunayan mo. Kailangan hindi natin maiintindihan at hindi natin iintindihan ng pangungurakot. Ang sa akin ay akala nila kasi hayahay sila ng mga panahon na hindi kino-question, na walang isang presidenteng nagsabi na merong anomalya sa flood control at maraming mga pangungurakot at racket sa mga politicians na to. Heto na. Akala niya he will be spared. Yes. Kasi dalawa pa rin sila nasa posisyon na At nakakatakot na kapag para sa atin na nawala sa posisyon na magtanong o mag-question sa isang kagaya nila. Pero ngayon ay, ang lakas na ng loob natin. Bakit? Because they gave us the license to say whatever we wanted to say to them. At saka huwag din niya kalimutan, ang nanay niya na ang daming kaaway. Diyos ko, pati mga security guards, pinapatulan, kumbaga Na parang pag-aari niya lahat ng tao. Mata pobre talaga itong si Cynthia Villar. No offense meant, no? Nakita ko yung mga mata pobre, mga Espanyola, yung Bagay. mga matataas, mga alam mo na, Aristokrata. aristokrata, mga anghait, mga 5'10", mga ganyan. Yung, Diyos ko, mga namamaypay na mga golden lace na na mga pamaypay. Tapos ang Cynthia Villar, ganyan. Tapos, no offense meant ha. Kumbaga ano lang. Nakasanayan na kasi natin napapadunat sa TV sa mga pelikula. Yung mga aristokrata talagang nakaganyan, mga mistisahin. Pero siya, hindi bagay siya maging mata pobre, day. Oo, mukha ka rin isa sa mga manggagawa. Palibasa na masyadong mataas. Na yung mga taga Las Piñas, di ba natalo siya? Talo siya. Tumakbo siya. Imagine mo, senadora ka, tapos natalo ko sa pagka-mayor, sa sarili mong sa sarili mong sa turf mo. Ay, nako. At the same time na, marami talaga nagbunyi nung natalo siya. Marami nang ayaw ngayon sa mga Villar. Bigla silang bumagsak ang Kung tutusin na, yung tatay nila, ang patriarch na, he wanted before na maging presidente ng Pilipinas. Tumakbo yan, natalo lang. Panahon nila, Willie Revillame yun. Excited pa naman ako sa kanya, naka-orange na noon I remember that. Yes. Oo, pero sabi ko, ngayon talaga, buti na lang at hindi sila nanalo dahil mas nakakatakot kung sila ang nanalo ng mga panahon. That was the controversial time kung kailan kami nag-away na tayo ni Willie Revillame. Yung panahon na tumapon natin niya as president na nalotlot nila yun, di ba? Lotlot nila ibig sabihin, natalo. Hindi si lotlot. Pero yun sa tingin mo, mananalo ba sa kaso ang Mark Villar na ito? Kapag tinutukan na maayos, pag sineryoso, makukulong yan. Kapag sineryoso, pero how sure are we? Alam mo naman dito ngayon sa atin, sa Pilipinas, di ba? Puro lang simula ang investigasyon. Sana dumiretso, sana tutukan nila. Kasi pag walang nangyari to in the end, walang outcome, walang results, ay naku, mga tao magagalit. Alam mo, ang pressure ng tao ay hindi nyo pwedeng tawaran. Ako na ang pangalan ng Mark Villar is tantamount to Romualdez. Pwede, oo, pwede. Parang ganun yung, pareho sila na gano'n, na yung bigat. Tahimik lang sila. Pero to si Mark kasi medyo, si Martin kasi medyo brilliant. Si Mark kasi medyo, ewan ko lang baka tuso, matalinong tuso. Parang hindi nga siya matalino sa tingin ko Oo. Sino si Martin? Si Mark. Si Martin matalino na tuso. Oo, matalinong tuso. Pero ito si Mark Villar parang Magina na nagdependa kasi sa apelido. Ordinaryo. Pero wala namang alam. Pero it worked sa pagiging kunwaring ordinaryo niya. Yes, mukha lang siyang wala lang. Pero napaka-silent pero nakagawa pala ng ganitong mga karimari-marim na pangungurado. May pagka-shrewd din pala. Anong pagka-shrewd? Shrewd talaga. Oh my God, so sorry naman. Wrong term used. Shrewd talaga. Nagpapasorry ka sa kanila. Sorry naman. Sorry. Kasi hindi ko nagamit yung tamang term. Kasi nagpapakute pa ako. Papakute. Pero sa pagpapakute yun ng umpisa, it worked. Hindi siya pinansin muna for the meantime. But we are just so excited, tayong mga silent minority, na marinig ang pangalan na at ngayon ay napapangalanan at nagbubunyi. Ako na personal. Ako rin. Lahat naman tayo. Ikaw ba, Otis, na nagbubunyi ka ba? Nag-aabang. Inabangan natin. Abangan natin yan. At marami pa mga pangalan. Kay Senator Mark Villar at sa kanyang pamilya. Merong panahon ng paghuhusga. Kung talagang wala kayong ginawa, di sorry, nagkamali kami. Pero sigurado kami hindi kami nagkakamali. The time of reckoning is about to come. The revelation is beyond reach. Yes. Okay, see you there. Diretso na tayo sa ating next segment, ang latest news ng showbiz.
Alam mo, natuwa ako sa mga revelations ni Angelica Panganiban. Alam mo, di ba, for quite a time, hindi natin siya nakita, tahimik siya, at saka she has a daughter now sa kanyang husband na si Greg Homan ba yun? Oo. Alam mo, lately, may mga revelations siya tungkol sa postpartum na anxiety niya. Actually, it's not more of depression sa kanya, anxiety daw. It's, kasi ang postpartum, this is the stage, di ba, after giving birth na isang babae. Bumababa yung self-esteem mo. Oo, self-esteem mo. Hindi mo Tapos, maintindihan bakit? ang daming changes physically, emotionally, iba dyan vaginal bleeding, tapos iba naman dyan may mga breast changes. Na marami na mabago sa mga ganyan mga mag-aasawa na kapag hindi naiintindihan ng asawa niyang lalaki, parang maaari maghiwalay sila. Yes, pag-aawayan nila yun eh. Kasi may mga bagay kasi na mga bago sa kanila. And this takes weeks sometimes even months. Months, matagal. At saka it's not easy for a woman, no? Kaya we have to understand At hindi rin madali para sa asawang lalaki. Yes, oo. Naintindihin araw-araw yung mga ganoong moves. Not all kasi understand that. Yes. Pero tulad sa babae, kumbaga tayo, no, ganun na lang tingin natin sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin na nanganak, akala natin nagiging salbahe, nagbabago ng ugali. Alam mo, that's normal. That's normal for them. Kinukwento nga na Angelica, umabot pa nga siya sa point na yung daughter doon nila ay ayaw niya pahawakan sa kanyang mother-in-law. Ayaw niya makita pag alam niya dumating ka ng mother-in-law. Kaya parang may galit siya, hindi niya maintindihan, itatago niyang anak niya sa kwarto, ayaw niya ipakita, ayaw niya pahawakan. Ganun daw tagang naramdaman niya. At parang gusto niya sumigaw na parang, alam mo di ba tayo, pag nagkakaroon tayo ng anxiety attacks, ako I've gone through that anxiety attacks, pagising ko, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko, natataranta ako, na parang gusto ko sumigaw, parang gusto ko mamatay, hindi ako makahinga. Ganun na nararamdaman nila. So, we have to understand them. Nakakamatay doon anxiety attacks na Nakakamatay doon. Nakakamatay yun. Kaya minsan tatawag ako si Daddy Doc, sabi ko, Daddy, ano ba to? Sabi niya, punta ka dito. Kumuha ng mag-grab ka, punta ka dito. Kailangan may kausap ka. Ginaganon niya ako. So, ganun din kay Angelica. Sabi niya, lalo sa kanilang artista, kinukwento ni Angelica, and I fully understood what she said, no? Ang sabi niya, yung mga artista, akala niya, minsan di natin naintindihan. Kasi, lalo, there was even a time na kaliwat ka na ng characters na ginagawa niya. She does Banana Sunday comedy. Gumaga siya ng teleserye. Siyempre, ibang karakter niya. Gumaga siya ng pelikula. Split personality na. Kada role na pinuportray niya, siyempre ini-internalize niya yun. I-imbibe mo yung character. I-imbibe mo yung character. Pagkatapos ng taping mo, pag-uwi mo ng bahay, siyempre you want to get out of that character kasi gusto mo babalik ka sa normal mo. Minsan nagiging being mo na. Yeah. Minsan ang tagal bago makawala for that particular night. Tapos the next day, iba naman ang character mo. Tapos after that, tatakbo ka sa taping mo. At yun ang problema ng mga artistang marami mga proyekto. Ang hirap yun. Kaya feeling daw niya, sabi niya, feeling niya na babaliw na siya. Kaya minsan sabi niya, ayaw man niyang unawain, pero wala siyang magagawa. Tanggap niya sa niya kung bakit ibang artista ay nagsusumbong sa alak, nagsusumbong sa droga. Alam mo, kaya minsan yung iba dyan na-addict because this is their outlet to escape parang from that reality. Empty rin sila eh. Oo. Kaya alam mo, sa totoo lang, ang hirap. Tapos paglabas mo ng bahay, kapag hindi ka nakabati na maayos sa mga fans mo, titirahin ka sa social media. Hindi nila alam yung pinagdaanan sila mo. Akala ko mabait. Maganda ugali pala niya. Yung gano'n. Ang ganda na paliwanag ng Angelica Panganiban. Hanapin niyo, i-google niyo po yung tungkol sa kanyang kwento tungkol sa mga postpartum issues na ito. Pero alam mo, itong si Angelica talaga, yung pag nagkwento siya, makikinig ka. Naalala ko yung kwento niya nung napilay siya, yung meron siyang problema sa Yes, oo. Di ba yung operahan yun? Journey niya yan. Tapos ngayon, ito na nung postpartum niya. Sabi ko, ang sarap niya magkwento kasi maniniwala ka at ang galing niya magkwento actually na parang habang kinukwento niya, parang kasama mo siya sa kanyang journey. Because she's very honest and truthful. Sinabi nga niya, kaya siguro sa isa sa mga factors so kung bakit ganun na lang siya pa-overprotective sa kanyang anak. Because kasi siya, sinabi niya, ampun siya. So, ampun siya, pero gaano siya minahal ng kanyang mga adoptive parents, no? Pero siya, syempre, ito lalo sa kanya because dugo at laman niya ito. Kaya the more siyang sobrang possessive. At siya lang ang makakaintindi sa sarili niya, pero swerte siya na na may asawa siyang patuloy na iniintindi. Yes. And trying to embrace whoever she becomes. Kaya maganda yung partnership nila. Kaya alam mo, you inspire a lot of people. You open their eyes. Napakarami na nakakaunawa, natututo ngayon unawain ng kanilang mga partners, na dumadaan sa ganitong mga pagkakataon. Kasi syempre, hindi biro, it's not enough na magkaroon ka ng therapy, mag-consult ng psychiatrist. It will take time Kasi imagine mo, physically may mga manifestations. Makita mo, vaginal bleeding for months.
Imagine mo, siyempre natatakot ka for your life. Yung mga, siyempre kapag nanganak ka, di ba, nagkakaroon ng mga breast changes, di ba? Kasi nagkakaroon ng mga gatas yan eh. Tapos hanggang sa matapos yung weaning stage, tsaka siya mawawala eh. It takes time. Hay nako. The agony of a mother, Nanay. Oo. Kaya siguro mas talagang tunay na mas minamahal sa Pilipinas na yan. Yes, ang mga nanay. Totoo. Dahil sa mga journey nila, sa 9 months na nasa loob ng tiyan ng anak. Di ba may mga jokes nga sila na ang nanay naman ang nagdadala, ang tatay mga sperm donors lang yan. Di may ba? mga ganong ano. Na pinanindigan ang pagka-provider, pagiging tatay, pag-alaga sa asawa at mag-provide sa mga anak. Pero ang nanay talaga ang nagtitiis, nagtsatsaga at nagsusumikap, nagpupuyat and everything. Kaya mga kaibigan ha, if you still have your mothers with you, naku, spoil them. Love them with all your might. True. My gosh, kami wala na kayong mga Kami wala nanay. na, oo. Nakikinanay na lang kami sa iba eh. Totoo. Kaya Ako swerte naman, nyo. ako sinasaluduhan ko yung asawa. Yung isang kagaya na ni Greg Homan. na asawa ni Angelica na pilit na iniintindi. Minsan na darating ka sa punto kasi parang ayaw mo nang mahalin yung taong hindi naman nakakatulong sa isang araw mo. Kasi parang feeling mo burden sa'yo, Burden di ba? sa'yo, parang pabigat na siya, hindi na siya nakakatulong at hindi na siya nakakapagbigay ng kasiyahan. At totoo na sinasabi nila na a relationship is a work in progress every day. Yes, every day. It's a work in progress. Kaya, And with tsaka them, lang. sa kanila, sa kwento nila, patuloy nyo kaming inspire na kayong dalawang mag-asawa. Yung pinagdaanan na sa love story ni Anggit, di ba? Oo. Masalimuot din. Ito yung kasunod naman natin. Di ba? Siyempre, sasalduhan natin si Anggit, Angelica Pangaliban. Ito naman si Nadine Lustre. Si Nadine naman ay, according to her, ayaw niya mag-anak. Ayaw niya mabuntis. Ayaw niya mag-anak. Pero, she loves children. She likes to look after mga abandoned children and everything. Gusto lang niya mag-adapt, pero ayaw niya mga anak. Kanya-kanya talagang pinanggagalingan na. Actually, sinasaluduhan niya yung mga gaya ni Angelica Panganiban Yes, na kinaya yung agony at journey ng pagbubuntis. Pagbubuntis, pagiging ina. Si Nadine, sabi niya, ang focus na lang yung trabaho niya, yung kanyang negosyo, at ang magiging asawa niya. Yes. At mas gusto na lang niya mag-alaga ng mga abandoned na mga bata. Yes, alam mo, psychological din yan eh. Siyempre, inisip siguro ni Nadine because siyempre, she's knowledgeable, no? Nakikita naman niya, education natin sa buhay, na ang hirap yata mabuntis. You carry that child inside your womb, tapos after 9 months, iiri mo yan, ang sakit-sakit, ang hirap-hirap, tapos alam mo yon, marami ka pagdadaanan ng mga paghirap. Gusto niya to get rid of that. Kasi it's not because gusto niya ng happy-happy lang, hindi naman. Kasi nasa puso rin naman niya ang pagmamahal sa mga bata eh. She looks after abandoned children. She gets hurt kapag may mga bata na nasasaktan, na napapabayaan ka ng mga magulang. Pero yun lang nga sa kanya, ayaw lang niya siya mismo magbuntis. Pero wala siyang problema sa pag-aalaga. Mag-aalaga siya, mag-a-adapt siya. May kanya-kanya talagang pinanggagalingan ng mga tao, babae ka man o lalaki. Itong mga kababaihan na to, marami rin akong kakilala na parang ayaw din magbuntis. Pero may mga kilala akong dating ayaw magbuntis, nung nabuntis sila, na-realize nila na mali pala na hindi sila mabuntis. Parang may mga ganun. Sabi na kasi what completes a woman kasi, di ba, is bearing a child. Tala mo si Smita Sen. Di ba, the essence of being a woman. Pero siyempre, hindi mo natin pwede i-discount yung opinion But ng it's a tulad choice. ng kay Nadine. Kasi yun ang choice niya. Because para sa kanya, it's not by giving birth lang that makes siguro a woman complete. Baka para sa kanya, Nga, made na siya, and she's complete, and she's okay. Yeah, at and saka, ang fulfillment sa kanya ay pwedeng alagaan yung mga abandoned na mga bata. yes, pwede rin naman yun eh. Kumbaga, at saka, alangan akong pilitin natin siya, di ba? At saka may mga babae naman na hindi naman gusto man na mabuntis ay hindi sila nabubuntis kasi may problema sa kanilang And we will respect na may mga kanya-kanya kasi talagang kakayanin ng mga babae at hindi nila kakayanin ng isang babae. Maaring si Nadine ay hindi niya kakayanin yung mga pinagdaanan ni Angelica Pangaliban. At igagalang natin yun. Igagalang natin yun. It's a matter of choice. Ha? Basta mabuting tao ka, mabuting tao ka. Importante, magiging mabuting ina ka kahit hindi mo siya tunay na anak na Nadine Lustre. Yes. Yon, sa mga naandyan na nanonood, maraming salamat sa pag-aabang. Kung gusto nyo mag-relax, punta lang kayo sa Deluxe Spa. Yes, sa mga nag-anxiety dyan, ako malaking tulong itong Deluxe Spa. Punta na kayo dyan sa may Scout Fernandez, corner Tomas Morato, sa gilid ng Chili's. Magpamasahe kayo doon, pamatanggal ang mga stress ninyo, para hindi na kayo ma-depress. Totoo. Sa mga gusto namang pumunta sa malamig na lugar ngayon, lalo ng bare months na ito, nako, magpabook na po kayo sa Keisha Staycation sa ating OOTD page.
page, ha? Ayan. Dito tayo magpapabook sa page sa Facebook page ng OOTD. Marami ng mga OOTDs na nagpapabook. 3 bedroom, may kitchen, may kompleto siya sa gamit, parang bahay na ang pupuntahan ninyo. Sa gitna lang siya ng buong ng Tagaytay. Malapit lang siya sa Petron. Kaya magpabook na kayo at kung OOTD ka sa OOTD page ka magpapabook, naku, may discount ka. Nako, Carlo at Danat Nazareno of Chino Hills, California, i-message nyo lang ako. Kasi paparating ko lang i-message kay Direct Chaps. Malaking discount makukuha natin. Of Dadami ko kayo course, doon. of course. Diba? Naku, kaya... Singit talaga. Ako pa ba? Kaya diretso na tayo sa ating inaabangan na segment, ang Hula! Oh, how do I place this? Wow, babae! Artista hanggang site. My gosh, eto na. Tungkol ito sa dating nakuha, etong bading, isang politikong bading, mayaman to. Tapos, may mga Up-south? booking yan. Up South, oo. Parang Uptown Mall lang. Charot, joke lang. Ito, nakuha na, may booker siya. Booker, ibig sabihin, may jugaling. Na dinadalan siya ng mga artistang lalaki. Ano kasi yung term ng jugaling na yun? Sorry? Boogie Wonderland. Bugaw. Okay. Nadadalan siya sa kanyang kung saan man siya ng mga gusto niya mga lalaking artista for a fee. Pinakamababa niya 150,000. Isang alam mo na. Isang show. Pangkoy mga tutu lang yan. Tutu. Tapos yung 150,000 or even more. Una, may isa siyang nakaniig. Nakaniig, isang morenong aktor. Pag nakanig, dapat babae. Na lalaki. Okay. Ayoko na sasabihin. Tut, naka-SEX. Na lalaki. Moreno, aktor, gwapo, naging politician. Oh my God. Politician up until now. Oo, pero ano na ha, clue na yon. Up north. Up north. Naman, kasi kanya up south, tapos kanya up north naman siya. Ngayon, nung una niya pagtagpo nitong baklitang ito, dati, binigyan pa siya ng 150K, ay binigyan siya ng lote doon sa lugar ng politiko, ng baklang politiko sa kanyang lugar. Binigyan siya ng isang hektarya yata na lupa. Ano naman itong politician na to? Maraming lupa doon. Kasi hindi Metro Manila, ibig sabihin. Kasi doon maraming lupa. Binigyan siya doon. So ginawa niya parang farm. May mga fruit-bearing trees. Wow, I love that. Vegetables. So ngayon, siyempre, up north naman kasi itong si aktor. Hindi niya maalagaan masyado doon kasi siyempre, hindi naman siya ganun ka-moneyed. Hindi siya ganun kayaman. So, ang ginawa niya, patuloy pa rin pala kanilang... Hanggang ngayon. Nagkaroon sila ng relasyon na, hindi na yung mga one-night stand. So, ang ginawa Paano yung asawa niya? Ha? Paano yung asawa niya? Diyos ko naman, napag-uusapan naman lahat ng bagay. No? Tanong mo kay Diskaya, lahat ng bagay na pag-uusapan. Tapos, di ba, pag may pera ka. Ngayon, ang ginawa, yung kanyang lover na bading, na politiko, ay nag-assign doon ng mga tao para to take care of the farm. Wow, that's so sweet. Sweet, di ba? Tapos si actor naman just does his thing. Si actor ba na yun? May kamag-anak ng taga Mandaluyong. Ayaw naman. Yes, oo. Tama na. Sige. Oo, kasi basta... Ay, nako. Basta yun ang maganda, di ba? Kumbaga sometimes, no, hindi mo taga alam yung future ng tao. Nagsimula kayo sa isang booking, di ba? Ano mabait naman yung politician? Galante naman. Pag-type niya yung kanyang... Hindi siya... Physically, no, parang hindi naman siya mukha siyang maton. Ako mukha siyang maton, no? Oo, mukha siyang maton na politiko. At matalino. Economist yun. Ayun ha. Basta si Up South at saka si Up North. Si Up North na meron siyang S sa pangalan at apelido. Galing mo naman. Alam mo na, ba't ka magtayo ng kubol sa Quiapo? Totoo ba? Galing mo magpapaano. Nakikinig ka ba? Ayun, tama ka doon. Oo. Dati si Up South, politician siya. Ay, pareho sila ng initial sa pangalan. Sa pangalan. Pareho sila ng initial sa pangalan na. Dahil walang maling opinion. Naku, talaga dinaretso ko na raw. Oo, no? Basta importante kung nagmamahalan ng dalawang tao, walang gender. Basta, Totoo naman. Basta may thunder. Baka may thunder, Importante, you keep the fire alive. Burning. The fire burning, na. Yan. Ako, nasusunog. Ang puso ko. Oh, wow! Mali. Sa lahat ng may mga birthday dyan, maraming salamat. Sa lahat ng mga team live na palaging nanonood sa ating episode na ito. Maraming salamat sa mga Team Pakulay, Team Share. Yeah, Team Share. Team Balik sa Umpisa, Team Tanggol. Team OFW. And of course, sa mga OJL dyan. OJL. Sa lahat kayo, maraming salamat. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na...
naiba talaga pag ikaw nagkwento. Parang tumatatak sa utak ko, parang napapanood ko siya. Vivid. Very vivid. Oo, Vivian Resyo. Nanay Jobert Sukal dito. Thank you so much sa nakumahal ko anak, Direct Chops Manansala, Miss Vietnam. Mr. Miss, nag-judge ka dun, Charot. Ayan mag-enjoy lang kayo, I love you, Sa mga nanonood ngayon at nag-enjoy pa lang at hindi pa natin subscriber, naku, pindutin nyo lang yung subscribe button dyan. Mag-subscribe kayo, pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos namin dito sa program. Dumadami na tayo, lalo na karingay ka ng Pampangan na patuloy ang lulugod ka kami. Marakala salamat. Karing tao minalin hanggang ngayon yung makalbog tapa. Pauli na rin ang eleksyon, aboboto tamo. Sana may siptana. Happy birthday kay Chona Oliva. Maraming salamat. Maaaring hindi tayo pareho ng opinyon. Pero tandaan natin na walang maling opinyon sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. And to God be the glory. We love you. Raymar Buado, Michael Pangkoy, Leon Miklat, and Alexa, ang model ng Alaksan. God bless everyone and to God be the glory. Bye! Usapan